Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Welcome tayong lahat. So, mapagpalang araw, mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi. Around the world na yon, ano? So, mga ka-tekram, kalingap, ka-business, no? Welcome tayo dito, no? Sa ating chikahan ngayon. Ako po ay babalik, gagawa lang ng aking konting opinion, no? Dito sa nangyari kay Tatay Tekram at kay Dave, no? Yung highlight lang yung reactionan natin, yung paglabas niya ng statement niya, no? Kung ano itong nilalaman ng kanyang statement, ayun ang ating reactionan. Kung may katotohanan ba o walang katotohanan, yun ang ating bibigyan ng ating opinion. Kasi, syempre, no, bilang isang manonood, lahat naman tayo nakakapanood dito sa buhay na kung anong mayroong buhay si Dave noon, no? Siya at naging parte na siya ng buhay ni Tatay Ramil niya ngayon. So, bago po tayong mag-on the go, ako ay nagbabaka sakali lamang, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa aking manire-reactionan video sa ka-business, sa kalingap po at sa iba pang mga napupusuan natin, no? Nare-reactionan, no? Magre-reaction lang tayo dito na dito nga sa nangyari kay Tatay Tekram at kay Kuya Dave, no? I-highlight lang natin yun ang reactionan natin kung ano yung highlights na naglabas ng statement nitong si Kuya Dave, no? May katotohanan ba to o something? Siya ba talaga tong gumawa? Siya ba talaga nagsalita nag-isip nitong kung ano yung ilalabas niyang statement niya? Or kasi kahit naman sinong tao, no, makapag-isip ng parang in-script yung sinasabi ni Dave, kasi nga pinabasa niya sa cellphone niya, sinulat, no? Although sinabi naman niya ito na galing daw ito sa puso't isip niya, no? Ang sakit tumagos sa puso yung sinasabi mo, Kuya Dave, no? Galing sa puso't isip mo, pero the way na magsalita ka, parang hindi no? Parang may nag-utos or something behind you. Pero hindi natin pa alam kasi re-reactionan po natin yan one day, ang sagot ni Tatay Tekram dito kay Dave. So, ako po humihingi lang sa inyo na suportahan po natin ang mga charity vlogger, sina Tekram Vlog, Katekram Vlog, ka-business vlog, ka-business official at mga kalingap po, no? Nangunguna si Kuya Bal Santos Matubang at si Kalingap Rab. Suportahan po natin sila, ang kanilang mga vlog, ang kanilang mga tinutulungan na nakakaantig ng ating puso at nakakaaliw sa ating mga nangidilito sa ating minamahal na OFW tulad ko. So, bago tayo mag-on the go, pakinggan po natin ito at bibigyan natin ng konting reaction itong sinasabi ni Kuya Dave. Pakinggan po natin siya. Mahal ko po kayong lahat. Kahit saan man po akong parting, hindi ko po malilimutan ang mga kabutihan ng puso nyo at pagmamahal sa akin. Sa pag-alis ko po sa Malastas, alam ko po na hindi na sana ito dapat pang sabihin ang dahilan. Dapat pang sabihin. Ang dahilan po ng pag-alis ko doon, kasalanan ko na hindi ako nagsabi na ang totoo na hindi na ako babalik. At ang paalam ko po ay magbabakasyon ng 3 araw dahil pag sinabi ko po na hindi na ako babalik, alam po na hindi nila ako papayagan. At natakot po ako na makarinig. Dito sa sinasabi niya na nagpaalam daw siya for 3 days lang, pero hindi siya nagsabi na hindi na siya babalik sa Manalastas, no? In this case, no, Kuya Dave, parang nag-jump over the backward ka. Hindi ka nagpaalam totally na gusto mo nang umalis, no? By the way, no, siguro hindi naman siguro ikaw hindi papayagan ng Tatay Tekram mo kung talagang ayaw mo nang tumira sa kanila, ayaw mo nang magpakup-kup kay Tatay Ramil mo. Bibigyan siguro kanila ng laya as long as in a proper way, no? Ang ginawa mo kasi ay nagpaalam ka ng 3 days, after that hindi ka na nagpakita sa kanila, no? Kung halimbawa
siguro kung hindi ka pa hinanap nila Tatay Ramil mo, hindi ka mag-show up ngayon. Kasi nga, ayon din naman sa'yo na hindi ka nagpaalam na ayaw mo na talagang bumalik, no? Dapat nagiging, kasi nung kinuha ka ng Tatay Ram mo, maayos ka niyang kinausap, no? Dapat maayos mo rin sa kausapin, hindi yung saktan mo o durugin mo yung puso ng Tatay Ram mo sa pamamaraan mo, hindi ba? So, hindi naman po tayo totally na naging against tayo dito kay Dave, pero para kasing hindi kayang tanggapin ng mga tayo man nanonood, yung parang hindi siya nagrespeto kay Tatay Ramil niya bilang isang tatay niya, no? At ewan, parang ang tigas, no? Matigas ang puso ni Dave dito, no? Instead na kausapin niya or something na para mag-ayos sila, na kung talagang ayaw na niya, hindi naman siguro siya pipigilan ng mga Manalastas family. Pero ngayon nagmamatigas itong si Dave, no? Siguro mayroon talaga sa kanya, nagsusulsul or something, no? Ay, shout out sa mga wakwak dyan, para tumigas ang kanyang paninindigan. Hindi ba? So, eto, papapahinggan pa po natin, no? Ulit ang masasakit na salita. Ulit ang masasakit na salita. Kaya po naisip ko na sabihin na magbabakasyon na lang po ako. Makalaya ko. Hirap na po ang kalooban ko at mga pangyayari sa gabi. Nakakatulugan ko na lang po ang pag-iyak at pagdarasal kasi oh, no? Kumbaga nagkikimkim siya, may kinikimkim siya, no? Kinikimkim niya kung ano yung nararamdaman niya. Totoo ba yan, Kuya Dave? Kasi, no, hindi ka naman mag-i-stay, as you said, ng 5 years na nagpapasalamat ka sa family Manalastas, ng 5 years, no? Imagine 5 years. Kung hindi maganda ang trato nila sa iyo, no? Siguro mga 1 month pa lang umalis ka na kasi hindi naman sila magandang magtrato sa iyo. Bakit, no? Ang tanong natin, bakit siya nag-stay? Bakit siya tumagal ng 5 years, no? Tapos ngayon lang siya nag-blow up, kumbaga nagsalita na hindi pala siya masaya, hindi pala maganda yung trato ng mga Manalastas sa kanya, lalong-lalo na ang Tatay Ram niya. No, so kumbaga, there is something on this statement ni Kuya Dave na walang katotohanan yung sinasabi niya. Kumbaga, paratang, no? Sorry po sa words, parang pinaparatangan niya na ganun, walang alam yung Tatay Ramil niya na yung nararamdaman niya, no? Siguro kung para sa akin, no, Kuya Dave, kung noon pa naramdaman mo yan na hindi pala magandang trato sa iyo, no, yung sakit na nararamdaman mo, sabi mo, bakit bakit pa nagtagal ng 5 years yung bonding ninyo, yung pagkakakilala mo o pagkakakilalahan ninyong dalawa ng tatay mo, na bilang isang tunay na anak ang trato nila sa iyo, no? Parang mahirap paniwalaan itong script na to. No, parang artista lang si Dave dito, no? Pakinggan pa natin yung iba. Sa Diyos ko lang nasasabi ang sakit ng loob. Tinatanong ko ang Diyos, bakit nagbago ang lahat ng nasa yung taong tumukod sa akin at nagmahal? Bakit napilit? Bakit napalitan ng iba? Hinahanap ko. Oh, no? Hinahanap daw niya yung taong nagmahal at kumbaga nagmahal at mabait sa kanya at naiba. Saang banda talaga na iba si tatay mo doon, no? Alam mo, Dave, ang isang ama mo man yan totoo o hindi, damang-dama mo pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya ka nga nag-stay sa kanila ng ganyang katagal, kasi alam mo mahal ka ng Tatay Ramil mo at ng buong pamilya ng Manalastas family, no? Pero sa iyo kasing pananaw ngayon ay parang iba, dahil nga siguro, syempre, may pumapasok sa tainga mo, may pumapasok din sa tainga mo na against sa mga tatay mo, kaya siguro nakapagsalita ka ng ganyan, no, na hindi mo naman lang isinaalang-alang kung gaano kasakit ang nararamdaman ng Tatay Ramil mo dito sa statement mong ito. Hindi ba? Well, pakinggan pa po natin, no? Nahanap niya na kung saan ang kabaitan ni Tatay Tekram niya, ang taong nakilala niyang mapagmahal, mabait, napalitan daw ng iba.
I don't think so nung napalitan ng tatay mo kasi si Tekram napaka taong mapagmahal, no? Sa dami niyang kinupkup na tao, Dave, alam mo yan kung gaano rin niya kamahal ang mga taong kinupkup niya. Hindi lang naman ikaw, marami kayo. No? Naging special ka lang sa kanila kasi nga, yung kwento ng buhay mo, doon si Tatay Tekram mo na antig sa pag-iwan ng nanay mo sa inyong magkakapatid. No? Kumbaga, iniwan kayo ng dahil lang gusto niya, masunod yung gusto niya. Yung sumama siya diyan sa kalibin niya, iniwan kayo. Sino yung tinutuluyan mo noon? Di ba si Kuya Martin mo ang tinutuluyan mo noon nung nakikilala ka ni Tatay Ramil mo? Saan kayo nakatira noon? You have to think before at saka ngayon nangyari sa buhay mo. No? Sa bagay mga kabataan ngayon, hindi natin ma-change ang kanilang mind, hindi natin sila hindi natin makokontrol o hindi natin kayang mapagsabihan kung ano yung gusto nila yun. Dito siguro sa nangyaring kay Dave at saka kay Tatay Tekram niya ay ganito sa sitwasyon kasi hindi lang naman ito kay Tatay Tekram nangyari, no? Yun lang nga, kasi masakit talaga bilang isang tatay na yung kinikilala mong anak ay makapagsalita sa'yo behind you ng ganyan. Di ba? Masakit talaga yun. So, tuloy po natin. Yung dating masaya at mabait na tao, sabi ko, Diyos ko, nasaan na po yung taong pinakilala mo sa akin? Bakit iba na siya ngayon? These words na sinasabi niya, Diyos ko, saan na po yung taong ipinakilala mo sa akin mabait, masayahin? Dito kay Dave, na misunderstood mo lang siguro yung tatay mo or kung ano yung gusto niyang iparating sa'yo noon, no? Kumbaga, siguro nung lumaki na itong si Dave, medyo naging, na siya, parang okay na, malaki na ako, no? Para bang nagpunta na sa isip niya na hindi ko na kailangan bawat isa sa buhay ko, no? Lalo't lalo na, hindi natin masisiguro o hindi natin masasabi, wala talaga sa likuran na tao ni Dave bakit siya nagkaganito. Nabigla na lang umalis nagpaalam ng 3 days tapos hindi na siya bumalik, na ayaw niya nang bumalik sa Manalastas kasi gusto na raw niya nang malaya ang buhay niya. Diba? Mayroon talaga kasi smell fishy, diba? Amoy isda na malangsalang talaga naman itong statement ni Dave. Hindi maniniwala yung mga tao kasi mahal na mahal ka ng Manalastas family. Dave, alalahanin mo, sinaktan mo yung puso ng tatay mo, si Tatay mo Ramil. So, pakinggan pa po natin. Yung sampal, palo ng stick, palo ng sinturon, yung amba na babalugbagin ako ng bag, at ang amba na kung meron bagay pag galit siya ay makakatikim ako sa kanya. Kaya po yun yung tiniis. Dahil alam ko part ko ng pagdidisiplina niya yun sa akin. Pero yung tingnan mo, natural lang talaga yun, no? Dito kay Dave. Natural talaga sa iba pang mga anak, no, natin. Natural lang talaga na mapalo ka, masinturon ka, o mapagsabihan ka. It is part ng discipline sa'yo ng tatay mo o ng nanay mo kasi mahal ka nila. Kung hindi ka mapagsabihan, hindi ka papansinin ng mga magulang mo, ibig sabihin, hindi ka nila mahal. Tulad, sana Dave, hinantulad mo sa nanay mo ang ginawa ng Tatay Ram mo doon sa naginawa ng nanay mo itong si Apple. Hindi, noon, no, iniwan kayo. Mayroon bang ina mapagmahal sa isang anak, iiwan mo yung anak mo, sumama ka sa iba? No? Kumbaga, kung ihahambing niya yung buhay niya doon na iniwan sila ng nanay niya, no? Dito kay Tatay Ramil niya. Noon sa nanay niya, walang nagsasabi sa kanya, wag mong gawin yan, masama yan, wag mong gawin to, hindi yan para sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti. Walang nagsasabi sa kanya doon. Yun ang gusto niyang freedom. Dito kay Tatay Ramil niya, dinidisiplina siya, as she said, na galing na rin yan sa kanya, nang galing yan kay Dave. It's a part of pagdisiplina daw sa kanya yung ginawa ng Tatay Ram niya. No? So, ibig sabihin, dinibdib niya yon yung pagdidisiplina sa kanya na mapabuti siya.
No? Siguro ang gusto nitong si Dave, kung ano yung gusto niya, wag na siyang sawayin, wag na siyang pagalitan, wag siyang paluin, kahit paulit-ulit na ng ginagawang pagkakamali niya, paulit-ulit na lang, kumbaga pabayaan na lang siya. Parang yung ganun gusto niya, no? Kasi hindi naman niya ito masasabi kung hindi niya gusto na maging malaya siya, no? O ngayon, malaya siya. So hopefully, no, Dave, yung mga taong kumupkup sa'yo ngayon, ay kung mayroon mang tao kumupkup sa'yo, mayroon mang taong nagsusulsul behind you, na para mawala ka dyan sa Manalastas family, ay hopefully, no, maging maayos ang buhay mo. Kasi dito sa Manalastas family, lalo na sa Tatay Ramil mo, no, naging maayos ang buhay mo. Tingnan mo kung ano ka ngayon. Ang linis, ang gwapo, matipuno, at ang taba mo, na hindi ka naman ganyan dati. Sa bagay, ganyan talaga yung mga kabataan ngayon, no? No wonder. So, pakinggan pa po natin. Sakit na salita at yung sinasabi niya sa akin, ampon ka lang. Yun po ang lalong tumurog sa pagkatao at puso ko hanggang makatulog po ako lumuluha gabi-gabi. Magdadasal ako kailan maalis at gagaling ang sakit sa puso ko. Pinilit ko pong intindihin at unawain lahat ng nangyayari sa buhay ko. Wala akong mapagsabihan ng masakit na nasa puso ko, kundi ang Diyos. Salamat din po kay Tito Jun. Pinakilala niya ako sa Diyos at nagkaroon ako ng kakampi kahit hindi ko nakikita at nakahawakan. Nahihirapan po ako kaya pinili ko na lang pong balis. Naamin ko po ng pagkakamali ko na hindi ako nagsabi. Ayun, no? Yung sakit daw na nararamdaman niya, na sakit na nasabi sa kanya ng Tatay Ram niya na isa lang siyang ampon. Gabi-gabi daw yan yung iniiyak. Dave, for 5 years ba yun iniiyak mo yung gabi-gabi yung sinabi ng Tatay Ram mo? Eh siguro hindi ka ganyan ngayon kung talagang gabi-gabi mong iniiyak yun. No? Gabi-gabi kang nasasaktan. Itutulugan mo na lang yung sakit na nararamdaman mo dahil sa ginawa ng Tatay Ram mo. For 5 years ba talaga? Imagine 5 years, no? Ganun yung nararamdaman mo. Parang abuso yun, no? Sa ganun nararamdaman mo. Grabe ka, Dave, kung magbigay ka ng statement mo. Walang taong maniniwala dyan sa statement mong iyan. Imagine for 5 years, natutulog ka lang sa luhaan at masakit yung damdamin mo. Kumbaga, tinutulog mo na lang yung sakit ng damdamin mo, no? Yun yung ibig sabihin ni Dave, no? Na itinutulog na lang daw niya ang sakit at nararamdaman niya. Gabi-gabi yun. Imagine, take note, no? Mga katekram, mga kalingap, mga kabisnes. Gabi-gabi niya yun dinaramdam, no? Ang tiis mo rin 5 years, no? Gabi-gabi. Ikaw talaga ang pinakamabait na anak sa buong mundo, Dave. Gabi-gabi tiniis mo for 5 years, no? Yung mga ginagawa sa'yo ng Tatay Ramil mo. Ang hirap paniwalaan ng isang tulad ni Dave makapagsalita sa tulad ng tatay niyang ang kumupkop at ang nag-aruga at bumago ng kanyang buhay na si Tekram lang po yun, no? So, at ito pa yung sinabi niya, kung talagang hindi maganda yung pag-aaruga sa'yo ng Mama Nalastas at ang Tatay Ramil mo, nabanggit mo mismo dito na nagpapasalamat ka kay Tito Jun mo, na si Tito Jun mo ang nagturo sa'yo kung paano mo makikilala ang Diyos. Kaya ka ngayon ganyan dahil yan sa mga Manalastas. So how could you say na ganyan ang paratang mo sa Tatay Ramil mo, no? Okay lang yung mga kalingap, mga katekra, mga kabisnes, no? Okay lang naman tayong bilang parents yung disiplinahin natin, paluin natin, pagalitan natin yung mga anak natin para ikakabuti nila yon, hindi yun ikakasama. Ito kasi kay Dave, yung ginawa ng Tatay Ramil niya, pinasama niya yon. Kaya parang ngayon, parang gumaganti siya na sinasabi niya itong ganito. Ito ba Dave, talaga bang sa puso mo ba talaga ito? O sadyang gusto mo lang masaktan ng Tatay Ramil mo? Gusto mo lang gumanti? Kasi kung talagang sinapuso mo talaga kung sino si Tatay Ramil mo sa puso mo, hindi mo gagawin yan. Kahit milyon pa ang
ibibigay sa'yo para magsalita ka, hindi mo gagawin yan kung talagang taus-puso yung pagmamahal mo kay Tatay Ramil mo, kay Tatay Tekram mo. No? Kahit ilang milyon, pang pilak ginto yan ang ibibigay sa'yo. Hindi matutumbasan ang pagmamahal ng isang tatay sa isang anak o isang nanay sa isang anak. No? Hindi mo mabibili yan. At dito kay Dave, no? Hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng Tatay Tekram mo at ng Nanay Jack mo sa nanay mo, original. No? Ikaw na mismo nanggaling na mismo sa sinasabi mo, iniwan kayo. Kung natatandaan po natin, no, yung paliwanag ni Dave doon sa interview sa kanya ni Sir Tekram na sinabi niya, pinapabayaan na raw sila ng nanay nila kasi sumama sa ibang lalaki yung nanay nila. Yang si Apple. Na yan ngayon ang inuuwian ni Dave sa panahong ngayon. Nandyan, hawak ni Apple ngayon yung si Dave ngayon. Siya na mismo nagsabi na nandyan siya sa nanay niya sa Maynila. Diba? So, hindi naisip ni Dave kung ano yung ginawa ng nanay niya doon. Yun ay biological nanay niya, kung paano sila tinapon o kung paano sila iniwan ng nanay nilang magkapatid. Na si tanging ang kumupkop sa kanila noon ay ang yung tinatawag niya si Kuya Martin niya. Yun ang tinutuluyan niya noon. No? Kung sino yung nakasubaybay, ako nasubaybayan ko yung kwento ng buhay ni Dave. Pero sa ngayon parang napaka-arugante niya, no, magsalita. Hindi niya inisip yung masasaktan yung Tatay Ramil niya. Oo, sasabihin natin na sa isip niya hindi niya tunay na tatay si Tatay Ramil niya. Pero parte na siya ng buhay ni Ramil, no? Parte na siya ng buhay ni Tatay Tekram niya. No? Nasa puso na siya ni Tekram, hindi na yung matatanggal ni Tekram yung pagmamahal niya kay Dave. Pero sadyang ganito yung mga bata ngayon, ano? Kung ano yung gusto, sila yung masusunod. Hindi na masusunod ang mga magulang ngayon. Ang nasusunod ngayon ay ang mga anak na. Napakasakit lang, no? Kasi tinuring mong isang anak, itinuring mong pamilya mo, inahon mo doon sa hirap para maganda yung buhay. Ganito ang isusukli sa'yo. Para na lang tinusok ng karayom yung puso mo sa kirot sa mga binibitaw na salita nitong si Dave, no? Kasi para sa akin lang, no, hindi ako nakaalaga sa kanya pero nakakadurog ng puso yung mga sinasabi niya, no? Hindi siya nag-isip masasaktan yung Tatay Ramil niya sa sinasabi niya, sa statement niya ito, na hindi natin alam kung sino yung gumawa nito. Sino kaya ang nasa behind? Mayroon ba? So, tunghayan natin ang pangalawa kong reaction video na sagot ni Tatay Tekram dito sa statement ni Kuya Dave. Hanggang dito na lang po. Don't forget to subscribe po ng aking munting bahay, Alminda Mix Vlog, at hit the notification bell. Please po share and likes and comments. Hanggang sa muli magkikita-kita tayo. Bye-bye mga Tekram Kalingap at ka-business. Bye! See you again.